gumaling. Okay? Ang kwento natin sa hapong ito ay tungkol sa kay Captain Naaman. Alam niyo ba na si Captain Naaman ay may kasambahay? Yung kasambahay, ibig sabihin katulong sa bahay. Okay? So, ang bida dito ay si Captain Naaman at saka yung kanyang asawa. Tapos yung kanilang katulong. Okay? At alam nyo, itong si Captain at saka yung asawa niya, si Captain Naaman, ay nag-pray sila sa ayon. Ayan. Sila, ayan yung kanilang asawa. Pero itong si Little May, ay ginagawa niya lahat ng gawain sa bahay, lahat ng inuutos sa kanya, huwag lang gawin isang bagay. Na siya ay mag-pray din doon sa harap ng idol, hindi niya magagawa. Kasi mula bata siya, ay nag-pray siya sa taas. Dito kaya nasa taas. Si Jesus, nagdoon siya nag-pray. At isang umaga, magdadala itong si Little May ng breakfast o agahan ni Mrs. Naaman. Ayan. Pero nung pagpasok niya sa kwarto, ay, umiiyak si Mrs. Naaman. Bakit po kayo umiiyak? Sabi ni Little May. Bakit? Anong problema niyo? Kasi si Captain Naaman, sabi niya gano'n, meron siyang sakit na ketong. Sabi gano'n. Ay, gano'n po ba? Sabi ni Little May. Oo, lahat ka ng doktor, inuntahan niya. Pero hindi siya gumagaling. Sabi gano'n. Bakit? Hindi gumagaling. So, sabi ni Little May, ay, meron po akong alam kung saan dapat siya pumunta. Pero, punta po siya doon sa malalim-malalim lugar. At meron pong magtuturo sa kanya kung ano ang gagawin niya. May prophet doon. Siya magsasabi. So, syempre, gusto niyang bumalik. Kahit sila malayo, sila ay naglakbay. Ayan. Inihanda na dahil wala pang kotse noon, wala pang tricycle. Ang sasakyan noon ay chariot. Yung the best chariot noong si Captain Naaman ay sumakay siya doon. At meron siyang kasama, asa na nga yung bibig na nakasara at yung kamay na nasa hita, nasa na yun? Ayan. Habang sila, ayan, pumunta na sila doon sa malayo. Ayan, pumunta. At binibig nila, pupuntahan nila yung prophet na magbibigay sa kanya kung anong gagawin para tumaling. Ayan na, sinalubong siya. Ayun na si Prophet Elijah. Ayan. Tapos, kung ganun, ay, alam niyo po, para gumaling kayo, kayo po ay pupunta doon sa ilog Jordan. Anong pangalan ng river? Ilog? Ayan. Punta po kayo sa Jordan River at kayo po ay lumubog ng 7 times para kayo ay gumaling. Sabi gano'n. So, itinuro sa kanya. Pagkatapos, gumaling siya ngayon. Ako muna doon. Sabi niya gano'n, ha? Bakit gano'n? Ayoko nga ang dumi-dumi nun, ang putik-putik doon sa Jordan River na yan. Ayoko nga maligo doon. Sabi gano'n ni Captain Naaman. Sabi niya gano'n, ay, nung panis, uwi na lang ako. Uwi na lang ako, sabi. Pero habang siya ay nakasakay sa chariot, pauwi, sabi gano'n ng mga kasama niya, bakit po kayo hindi sumunod? Simple lang yung minuutos. At kayo naman ay gagaling. Sabi gano'n, ay syempre, yung ketong na yun kasi, hindi mapapagaling ng doktor. Alam niyo ba yung sakit na yun? Yung tutubuan ka dito ng buko hanggang malis na yung ilong mo. Yung tahinga mo, kung saan ka tutubuan lahat ng parte ng katawan mo, mababakbak na yan. Right? Nagawa niya yun. Nakakahawa pa. Walang gustong tumabi sa'yo kasi makakawaan ka yung sakit na yun. Pagkatapos
gagaling ka pa. So, na-encourage din si Captain Yaman. Kaya siya inuubo. Ilang times nga siya dapat tumubo? 7. Sige, tawag na tayo ng mga maliliit na bata. So, nag-tip siya. Ilan? 1. Sabi yung gano'n. Tapos, ilan naman tayo nung na-learn na? Oo. Sumukulit. 3. Sumukulit siya. 4. Tignan na naman niya. Yung bunyang katawan. Ay, ano ba yan? Meron pa din. Sabi niya gano'n. Bakit kulang ba? Ilan pa ba? Kulang. Sige, nag-disconnect siya. 5. Nag-disconnect siya. Parang nawawala na siya ng gana, sabi ko. Ay, bakit po? Captain na ama, sabi ng mga kasama niya. Ay, meron pa kong isa. Bakit nawawala na kayo? Kasi binignan niya ulit. Ayan o, ang lungkot niya, meron pa rin. Bakit? Kung sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, ayan, ang lungkot niya kasi pag hindi nakakalis. Pero, yung pa, ilan na? 7. Nung pang 7, ano kayang nangyari? Okay, ayan, yay! I'm well. Sabi niya, ganun, magaling na ako. Nawala na lahat ng ketong sa kanyang buong katawan. Kaya sabi niya, gano'n, excited siya ngayon na umuwi. Yay! Wala na, sumakay siya sa chariot. At sabi niya, dalhan natin ang regalo, yung prophet, bilang pasasalamat ko kasi pinagaling niya ako eh. Nung dinala nila yung present o yung regalo, bilang pasasalamat, sabi ni